Dear Kuya Poy, ako po si Arlene ng Bustos, Bulacan. 4 months ago ay nag-propose sa akin ang boyfriend kong si Jigs. After ng proposal niyang yun, ay ginamit namin ang pagkakataon para makapag-ready sa pagpapakasal namin. Pinauna sa akin ni Jigs ang mga requirements na asikasuhin. Ramdam ko pang minamadali niya nga ako at binibigay ko pa nga sa kanya yung mga listahan kung sino ang kasama sa entourage namin. Sinong mga bisita namin, sinong mga ninong at mga ninang. Tumatangu-tangu lang si Jigs. At ang sabi niya, basta't intimate lang ha, ang wedding natin. Kaya napasabi ako sa kanya na kahit saang simbahan pa yan, pakakasalan kita. Maikasal lang ako sa'yo. Pero Kuya Poy, ang hindi ko inaasahan ay ang ideya ni Jigs doon sa intimate wedding. Nakita ako ng mga tiyahin niya sa palengke. Kasalubong kami. Biglang sinabi sa akin ng mga tita niya na, "Congrats in advance. Buti na ihabol ko kayong couple sa kasalang bayan." Napasagot tuloy ako sa mga tiyahin ni Jigs. Kesyo, anong kasalang bayan po ba iyon? Naasikaso ko naman ang lahat ng mga requirements namin since sa munisipyo nagtatrabaho si Jigs. Ang sinagot na lamang sa akin ng kamag-anak ni Jigs ay hanapin ko na lang daw sa Facebook group ng barangay namin para mas lalo ko raw maunawaan ang binanggit nila. Sa totoo lang, Kuya Poy, nagsinungaling sa akin ang fiancé ko na kumakausap na raw siya ng mga supplier para sa wedding namin. Kasi siya na raw ang gagastos para sa lahat. Nagtiwala ako eh. Yun pala, sa kasalang bayan kami makikisabay ng kasal. Kaya pala sabi niya, wag ko munang sabihan yung mga inilista kong entourage o yung mga ninong, mga ninang namin dahil siya na raw ang bahala sa mga ito. Kuya Poy, umatras ako at hindi ako pumayag sa kasalang bayan ng fiancé ko. Feeling ko kasi kung papayag ako, para akong nagsettle for less dahil sa kagustuhan niya. Gusto ko pa rin naman ng intimate wedding, kahit na yung immediate family members lang at ilang kaibigan ang imbitado basta maikasal lang kami. Alam ko wala namang mali sa kasalang bayan. Pero kasi ang punto ko rito, Kuya Poy, nagsinungaling sa akin ang fiancé kong si Jigs. Ang sabi niya kasi ay bibigyan niya ako ng intimate, maganda at memorableng kasalan. Pagkatapos ang ending, dun pala ang bagsak namin. Sa kasalang bayan na marami kaming kasabay. Anong intimate doon? Mataas lang ba ang standards ko sa pagpapakasal? Kaya hindi ako pumayag, Kuya Poy? O tama lang ba na wag akong mag-settle for less, knowing na kaya naman talaga akong bigyan ng mas maganda at pribadong kasal ng jowa ko. Hihintayin ko po ang inyong payo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Arlene. Mga kapatid, napakinggan po natin kanina bago tayo nag-break ang kwento nitong si Arlene tungkol sa kanyang pagpapakasal sa boyfriend niyang si Jigs. Okay? Ayan, at ang sinasabi nga po nitong si Arlene, okay naman, walang question, talagang pakakasalan kita kahit saang simbahan pa yan, Jigs. Nga lang, doon sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda sa preparasyon para doon nga sa kanilang pag-iisang dibdib sa kanilang pagpapakasal, ay meron palang ibang
pinaplano itong si Jigs para sa kanilang dalawa. 'Di ba? Biruin nyo. Alam nyo sa mga mapakasalang bayan 'yan, kasal sa simbahan o kasal sa huwes, meron talaga mga asikasuhin, meron mga requisitos, meron mga requirements na aayusin. Ganyan po talaga ang proseso. Hindi naman ibig sabihin na nagpalista ka sa kasalang bayan, wala ka ng mga requirements na ayusin. Meron pa rin, Arlene. Kasi meron dito sa kwento mo na inihahanda ko 'yan para sa kasal namin sa simbahan Ayan, wala namang requirement 'yan sa lahat ng magpapakasal. Okay? Ayan, pero wala hong mali ha. Tama yung sinasabi ni Arlene ng ating letter sender na wala namang mali doon sa pagsali sa kasalang bayan. Para doon lalo na sa mga nagtitipid. Alam niyo yung iba kasing sumasali po sa mga kasalang bayan, matagal na silang may pamilya pero ito yung pagkakataon nila para finally and legally ay maano na sila mapag-isang dibdib na. Okay, maikasal na sila. Ayan, kung ano pa man yung dahilan nila, hindi naman pwede nakalimutan lang. Pero yung karaniwan po, kulang sa budget, o kaya naman yung iba ay nagpapaka-practical, at wala nakakahiya, walang mali doon. Official po yan. Official yan, legal yan. Okay? Lalo na kung kumpleto nga kayo sa mga requirements, sa mga papeles na inihahanda para sa inyong wedding. Ang mali, at naiintindihan naman natin sa parting ito, itong si Arlene ng Bulacan, iba kasi yung ipinangako nga nitong si lalaki ng kanyang fiancé na si Jigs. At wala rin akong mali na nakikita doon. Okay, na teka lang, hindi natin tutuloy yung kasal. Ang sabi mo kasi, pribado. Ang sabi mo, intimate. Ang sabi mo, yung ilang mga kakilala natin, mga kamag-anakan ang magiging bisita. Napagkasunduan na Ang problema, umiba ng lakad si Jigs at ipinila sila, isinama sila dun sa kasalang bayan. Ang pagpapaka-practical po, tama lang naman. Lalo na at, depende kung hindi talaga kaya at meron kayong tinitipid na mga bagay-bagay for the future. Ayan, pero ang pagpapaka-practical minsan, kapag hindi naman alam ng inyong partner na ganoon ang paplanuhin nyo, hindi rin magandang senyales yan. Kasi dalawa kayong ikakasal. Dalawa kayong haharap sa mga tao. Ang sinabi mo sa partner mo, pakakasalan kita sa simbahan, ayusin mo na ang mga requirements, kumuha ka na, maglista ka na ng mga ninong, ng mga ninang natin. Dahil doon sa thought, doon sa idea na pakakasalan kita sa simbahan. Ang problema, hindi pala. Papalapit na yung araw ng kasal ninyo. Kasabay nyo pala yung maraming tao. At yung mga ninong at ninang mo na iniisip mo, ba't hindi ko pa sila makausap? At bakit ikaw ang kakausap? Hindi pa natin kausapin. Tayong dalawan dapat kumausap, di ba? Sa mga iimbitahan natin na kuning ninong at ninang, yung pala ay dun pa lang hindi na nagkakasundo. So, para sa akin, Arlene, walang mali kung sakaling, teka lang, wag muna nating ituloy ang kasal, hindi tayo nagkakasundo. Babalik tayo doon sa sinasabi na hindi pa man na ikakasal, napapangunahan ka na sa mga desisyon sa buhay. Alam nyo, yung iba kasi sasabihin, paka-practical tayo, magtipid tayo. Yes, nandun na tayo. Ang problema, merong pag-uusap, itong mag-partner na sila lang ang nakakaalam, iba yung pangako Iba rin yung gustong gawin. Hindi po maganda yan. It's a red flag para sa mag-asawa. So papaano to? Sa mga susunod bang sasabihin mo, may ibang ibig sabihin ba yung mga sasabihin? Alam nyo, ang hirap makipag-usap sa tao na ganun. Na merong sasabihing statement pero iba yung gagawin. Hindi nag-jive o hindi nagtutugma yung sinasabi doon sa gagawin. Tapos pakakasalan mo pa yung ganyang klase ng tao. Diba? Teka lang, mag-isip-isip tayo kapag kaganyan. Kaya magandang gawin dito, Arlene, sa bagay, hindi ka naman bigla niyang isinubo, doon sa, halika na, magbihis na tayo, pakasal na tayo, nandyan na. Hindi naman, mag-usap na kayo ng maigi. At sabi mo, ang inaasahan ko ay yung ipinangako mo.
pagtutulungan natin ito, di ba? Pagtutulungan nyo naman yan, Arlene. Sabi mo nga, meron kang trabaho, meron din namang hanap buhay. Itong si Jigs, we stick to the plan. O hindi yung pagiging practical na lang. O bakit hindi rin ba practical yung iniisip mo? Garbo ba yung iniisip nyo na ilang mga kaibigan, ilang mga kamag-anakan ang iimbitahin natin? Di ba practical din naman yun? Kailangan, bago pa man kayo magsama sa iisang bubong, bago kayo magpakasal, nagkakaintindihan kayo sa mga bagay na ganito. Oo, mahirap yung magkaiba ang ibig sabihin doon sa gagawin. 'Di ba? Ang hirap nang i-explain eh. Pero talagang pagmumulan ng mga hindi pagkakaunawaan yung mga bagay na ganyan. Kaya as early as now, medyo ayusin nyo, i-fine tune ninyo yung inyong mga decision making, lalo na malaking desisyon ang pagpapakasal. Okay? Ayan. Si ano naman, eto sabi ni McCoy sa mga kalalakihan dyan, ang meaning ng intimate ay medyo, magtipid tayo ng iimbitahin din at ng budget. Nakakakita ng oportunidad sa mas murang kasalang bayan. Maaring may pangarap tayong kasal pero ang gusto nung, pero ang gusto mo nun, mangyayari makishare ka ng hustle sa partner. Pag-ipunan nyo na magkasama, pareho kayo magtrabaho. Sa ganung paraan, mauunawaan din ninyo kung gaano kahirap magtrabaho sa pangarap ng minamahal ninyo. Yan. Sabi naman itong si Gail, yung iba dyan, sobrang bongga ng kasal pero naghihiwalay din naman. Ang married life ay paghandaan ninyo. Wedding is just a day of celebration. Just saying. Iyon. Ayan, i-cancel na muna ang wedding, Arlene. Wag na munang ipilit kung di pa nagkakaintindihan. Nandyan pa lang. Okay? Ayan, sige. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga komento, Oo, dito sa ating Dear Kuya Poy.